Hindi pa man humuhupa ang kaba mula sa sinabi ni Father Tomas nang muli yumunig ang paligid. Isang malalim na alulong ang nagmula sa gubat. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami. Parang grupo ng hayop na sabay-sabay nagigising, sabay-sabay nagugutom. Si Ronnie ay nanlamig, ang kamay niya ay nanginginig habang hawak ang lumang kutsilyo. Father, ano yun? Tumingin ng pare sa labas na madilim. Hindi iyon ang aswang na sumalakay kanina. Mas matanda, mas gutom. At ngayon, tumingin muna siya kay Ronnie. Alam na nila kung nasaan ka. Napalunok si Ronnie. Bakit ako? Ano bang meron ako? Hindi agad sumagot si Nanay Lisa. Umiiyak siya pero sa wakas ay nagsalita. Anak, ang tatay mo. Hindi siya namatay sa aksidente. Sinilaban niya ang mga nilalang na yon at ngayon, bago siya mawala, may iniwan siya sa'yo. Ano? Ano bang iniwan niya? Tumingin muna ang ina sa dibdib ng anak. Hindi ito gamit anak, kundi dugo. Dugo na nananalaytay sa pagkatao mo. Umupo muna si Nanay Lisa, tangan ang sarili niyang mga kamay na nanginginig. Ang tatay mo, hindi lamang ordinaryong tao anak. Isa siya sa mga huling bantay ng Barrio. Mga taong pinagkalooban ng kakayahang protektahan ang mortal mula sa mga nilalang ng dilim. Nanlaki ang mata ni Ronnie. Ako? Ako rin? Hindi pa. Pero darating ka roon, sabi ng pari. Pero bakit ako ang hinahanap nila? Hindi ba't ang mga bantay ang kaaway nila? Umiling si Father Tomas. Higit pa doon. Lumapit ang pari sa mesa at inilabas ang lumang librong dala niya. Isang makapal na aklat na may takip na kahoy. May nakaukit na simbolo ng araw at anino. Binuksan niya ito sa isang pahinang may lumang larawan. Isang batang lalaki na may kakaibang marka sa likod. Parang hugis buwan na may guhit sa gitna. Kumunot ang noo ni Ronnie. Kilala mo ba ito? Umangat ang tingin ni Father Tomas. Iyan ang magiging kapangyarihan mo. Iyan ang hinahanap nila. At iyan ang minana mo sa ama mo. Napanganga si Ronnie at hindi nakapagsalita dahil sa mga narinig niya. At bago pa man makapagsalita ulit ang pari, biglang tumahol si Bungo. Hindi galit, kundi sobrang takot. Parang may nakikita ito na hindi nakikita ng tao. Dumating na sila, bulong ni Father Tomas. At doon narinig nila ang mga kaluskusan mula sa bubong, sa dingding, sa ilalim ng sahig. Parang sabay-sabay na paggapang ng maraming kuko. Biglang kumislap ang ilaw, kumurap, at nawala. Kadiliman, katahimikan. Pagkatapos, isang boses mula sa labas. Isang boses na paos, malalim, at pamilyar. Ronnie! Umalingaw-ngaw ito sa buong bakuran. Isa, dalawa, tatlo. May tatlong boses. Iba-iba pero sabay-sabay. Humigpit ang hawak ni Ronnie sa kutsilyo. Father, anong gagawin natin? Mabilis na gumalaw ang pari. Inilabas ang isang supot ng asin at binuksan ang lumang kahon. Ronnie, kailangan mong manatili sa loob ng bilog. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Nagsimula siyang gumuhit ng bilog sa sahig gamit ang asin. Si Nanay Lisa ay lumuhod sa tabi ni Ronnie. Anak, makinig ka. Ang tatay mo, sinubukan niyang itago ang kapangyarihan mo para hindi kanila mahanap. Pero nang tumigil sa paggana ang proteksyon, noong naglabasan muli ang mga aswang, ngayon kanila nalusutan. Naging mas malakas ang mga yabag sa labas. Para may bumagsak na katawan sa pinto. Napasinghap si Ronnie. Ma, bakit ba nila ako hinahanap? Ano bang mayroon sa akin? Tinuro ng ina ang dibdib niya. Ang puso mo anak, ang lahing bantay, ang kakayahang hindi pa nagigising. Isang malakas na hampas ang gumiba sa bintana. Pumasok ang malamig na hangin, may kasamang amoy ng nabubulok na karne. Pagkatapos, isang mahabang braso na may matatalas na kuko ang sumungaw.
Si Ronnie ay napaatras sa loob ng bilog habang ang pare ay sumigaw ng orasyon. Tanggalin mo ang kadiliman! Umuga ang buong bahay. Isa pang nilalang ang sumungaw mula sa kisame. Baluktot, gutom at may pulang mata. At ang pangatlong nilalang ay nagmula sa ilalim ng sahig. Humahabol ang kamay nito. Hinahanap ang sakripisyo. At sabay-sabay silang nagsalita. Ibalik mo sa amin ang kanyang dugo! Umingay ang buong bahay, parang may lindol. Nahulog ang mga pinggan, pumutok ang ilaw, nabiyak ang dingding. Si Ronnie ay nanghina, nahintakutan at nanginginig. Pero sa gitna ng takot, biglang kumirot ang likod niya. Isang matinding init ang sumabog mula sa batok patungo sa balikat. At doon, sa gitna ng sakit, unti-unti niyang naramdaman. Parang may umiilaw sa loob ng balat niya. Parang may nagigising. Father, ano to? Nanlaki ang mata ng pari. Diyos ko, nagsisimula na. Kumunot ang noo ni Ronnie. Nagsisimula? Ang ano? Doon, napangisi ang pari. Isang ngisi na hindi niya inaasahan. Isang ngisi na malamig, matalim, mapanglinlang. At doon sinabi ni Father Tomas, Anak, hindi ka nila gustong saktan. Gusto ka nilang kunin. Dahil ikaw, ang susunod na pinuno ng mga aswang.